Kita nyo naman na nakabihis ng maganda yung aking anak kasi today is aatin kami ng birthday. Pero yung birthday is hihil dyan sa Ibayong City. So malayo-layo siya from our city, nasa 1 hour and a half yung aming travel. So yan naman yung aking pa-outfit. Tapos naglagay ako ng color na may glitters ba sa aking nails. Ewan ko ba, pero masyado akong in love sa glitters ngayon. Kaya may pag-glitters yung aking nails. Tapos, yung damit pala ng Inday, kung maalala ninyo, yan yung ginamit ko sa kanyang 10 months na photoshoot. Sa puntong iyan, yung Inday is ginatuyo na. Pag halina binamon sa balay, wala gid siya na akong patulog kay para makatulog siya sa amon nga biyahe. Tingnan nyo naman yung weather, o diba? Napakaganda, napaka-gloomy niya nga sikat ang araw ba. Pero sa likod niyan is malamig siya. So may mga dala rin kaming jacket, na makakapal na jacket para hindi kami lamigin. Tapos itong damit ng Inday is makapal yan. So that is really good kidya kasi yung birthday is hihiled siya sa village. Dahil yung village niya daan is mahangin ba siya nga portion. So, kailangan talaga na makapal yung damit. Dumaan kami dito sa may gasoline station para magpalagay ng gas. Baka kasi hindi kami umabot ba sa aming destination at mawalan kami ng gasolina. Dito pala kami dumaan sa may Fitesh kasi ito yung shortcutan ba. At dahil nga yung pupuntahan naming city is part siya ng Constanza. So, magbabayad muna kami ng toll gate ba, papasok at palabas. Kailangan talaga magbayad ng toll gate. Kapag dumaan ako dito sa may bridge na ito, nagagandahan talaga ako kasi napakaganda ba ng kanyang scenery. Tapos yung Inday pala, nagkapatuyo na gid siya. Hasta sa buong bugtaw pa siya kay nagatanaw siya abis ang iyang paborito nga carton. Pero hopefully lang talaga na makatulog nga siya kay parte nakakalapyo sa iya. So ari na kami sa my main road. Tapos makita naman naton ang kasugpon sang bridge. Napaka-pretty na niya in person. So, yung pupuntahan namin kasing kaarawan is anak siya ng isa sa mga matalik na kaibigan ng aking asawa. So, hindi pwedeng mawala yung aking asawa kasi unang taon ng kaarawan ng bata. Diba meron silang ang tradisyon na kapag unang taon ng bata, ginagupitan ba yung buhok ng konti lang, tapos meron silang pinapaselect na object doon sa palanggana para yun daw yung magiging figure out na magiging future ng bata. May paganon ba sila? Pero bago kami makarating nga sa place nila, may nakita akong, tingnan nyo naman yung bisirika or yung church. Napakaganda, diba? Pero hindi pa yan tapos. At nandito na kami sa kanilang village kung saan i-held yung birthday. Nandito na nga kami sa loob ng kanilang bahay at timing gid nga nagapahabok sila sang ilang nga balon para sa decoration gani isang ilang nga birthday. Kaso nga lang yung Inday is pinaglalaroan na niya. Yung birthday girl pala is wala dyan, ayaw niyang makipaglaro kay Inday kasi naiyak ba siya. I think natuyo siya tapos nagasinakit ang iyang ngipon kay nagapatubo ba. So yung nakipaglaro na lang sa aking Junakis is itong pinsan nung may birthday tapos itong aming tatay kasi itong aking anak certified yan na daddy's girl. 100% talaga yan. Kasi kapag umalis yung tatay niya, grabe talaga yung iyak. So, this is the time nga na yung tradisyon ba nila nga ginagupitan ng kanilang maninay yung buhok ng bata. Then, yan yung palanggana sinasabi ko sa inyo, nga maselect dira ang bata para sa kanyang tree nga magiging future ba. Parang ganun. So, yung Inday is may paganon ding event sa kanyang 1-year-old kasi nga Orthodox itong aking anak at ako ay Catholic. So, nagstay lang kami doon ng mga 2 hours yata kung hindi ako nagkakamali kasi yung aking asawa meron siyang work sa gabi. 4:30 pa lang ito ng hapon pero si Haring Araw is nagadulom na gid siya. Same way lang pala yung dinaanan namin palabas dito sa my city kasi ito lang naman yung way papunta pabalik sa aming city ba. And na-appreciate ko lalo yung bridge na ito kapag gabi kasi maganda pala, mas lalo pala siyang maganda sa gabi. Tapos magbabayad na naman kami ng another toll gate para nga makalabas kami dito. Hindi pala kami nakakain doon ng madami ba. Yung nakain lang talaga namin is appetizer kasi wala na kaming time. Nag-uumpisa pa lang kasi silang magluto ng kanila
kanilang main na pagkain ba. Ganito dito sa amin eh. Ewan ko lang sa other city na kapag dumating yung kanilang bisita, is tsaka pa lang sila magluluto ba. So talagang huli na. So pagdating namin dito sa aming city, dali talaga kaming bumili ng pagkain.